Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Gumuho ang Kabagan Isabela Bridge. Sino ang dapat sisihin dito? Sa inilabas na official statement, ito po ang sinabi. On February 27, 2025 at around 8 p.m, the third span from Kabagan side with a length of 60 meters of the arch bridge of Kabagan Santa Maria Bridge along Kabagan Santa Maria Road, Isabela collapsed when a dump truck carrying boulders with a calculated approximately gross vehicle weight of around 102 tons passed on it. The construction of the bridge started on November 2014 and was completed on February 1, 2025 with a total cost of 1,225,000. Ayan, basta 1.2 po ang ginastos. Bridge and approaches, the total length of the bridge is 990 meters, consisting of 12 arch bridge with a span of 60 meters and the 9 span of pre-stressed concrete girder PSCG type IBB, and the total length of approaches is 664.10 in a meter. The contractor of the bridge is RD Interior Junior Construction. Further analysis on the cause of a failure is still ongoing, and DPWH Region 2 has requested expert from the Bureau of Design and Bureau of Construction in the Central Office to conduct further evaluation and assessment. Kung ating pang natatandaan, nung June 26, 2024 na dapat ay bubuksan ang Kabagan Santa Maria Bridge, Isabela. Ito ay inurong noon nung September, nahalis na dapat ay ngay sa June ang bukas. Hindi natuloy ang inaabang pagbubukas ng Kabagan Santa Maria Bridge sa bayan ng Kabagan, Isabela noong Hunyo, kung ating pong matatandaan. Tulad noong sinabi na ipinangako ni DPWH Regional Office 2. Sa pahayag ng ahensya noon, humingi ng paumanhin si DPWH Region 2 Director Reynaldo Alconcel sa publiko na hindi matutupad ang una nilang ipinangako na madadaanan na sana ng light vehicles ang nasabing tulay noong June 30 dapat dahil sa ilang kadahilanan. Ito dahil sa nabalam umanong pagdating ng ilang construction materials na mula sa iba pang bansa kanilang gagamitin sa finishing touches sa iconic bridge. Bagamat sila rin ay sabik na sa pagbubukas sa nasabing tulay, ay ayaw naman nilang isakripisyo ang kaligtasan ng mga motorista kung ipapagamit na ito nang hindi pa nakukumpleto ang trabaho. Ito yung ulat noong June 26, 2024. Tinayak ni RD Alconcel na ang DPWH at ang kontraktor sa proyekto ay matamang nagtutulungan upang mapabilis ang trabaho at noong sa ganon ay maihabol sa ganap ng paggagamit sa publiko sa tulay noong Setyembre noong nakaraang taon. Sa nasabing buwan ay parehong maliliit at malalaking sasakyan na ang maaaring makadaan sa tulay. Kung atin din matatandaan, taong 2017 nang simulang itayo ang proyekto na pinondohan ng mahigit 39 million pesos bilang alternatibo sa umiiral na Kabagan Santa Maria Overflow Bridge na hindi naman madaanan sa oras na pag umaapaw ang Cagayan River. Nadelay ang pagbubukas sa nasabing tulay dahil sa depektibo umanong disenyo na hindi akma sa istruktura batay sa isinasagawang third party audit. Samantalang inihayag ng DPWH na itinatayang nasa 2,751 motorista ang makikinabang sa nasabing tulay sa oras na ito ay mabuksan na sa publiko. Noong 2017 ito ay pinag-usapan na. Ngunit ngayon ay bumagsak na ang nasabing Santa Maria Kabagan Bridge noong February 27. Sa Santa Maria Kabagan Bridge particular na ang tulay na nasa bahagi ng bayan ng Kabagan, Isabela. Sa paunang impormasyon na nakuha ng IFM News Team, nadamay sa pagbagsak ng nabanggit na tulay ang isang dump truck, isang kotse at isang motor. Kaagad namang nagtungo ang mga otoridad at rescuers sa lugar upang
nasaklolohan ang mga individual na sakay ng mga sasakyang nadamay. Unang nailigtas ang driver ng isang single motorcycle na tumilapon kasabay ng pagguho ng tulay. Samot-saring reaksyon ang ipinakita ng publiko dahil sa kabila ng daan-daang milyong halaga ng pondong inilaan sa proyektong ito. Hindi pa man tumatagal ay bumigay na kaagad ang nasabing tulay. Matatanda ang taong 2018 nang simulan ang konstruksyon ng tulay, subalit nang matapos ay hindi pa ito ipinagamit sa publiko dahil sa di umano maling disenyo nito at kailangang sumailalim sa retrofitting. Ang pagbagsak ng Santa Maria Cabagan Bridge ay tinatayang 6 ang sugatan. Gumuho ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Cabagan at Santa Maria sa Isabela noong Huwebes ng gabi. 6 na katao kabilang ang isang bata ang isinugod sa ospital para sa paggamot, samantalang patuloy na hinahanap ang nawawalang driver ng dump truck na nadamay sa insidente. Ayon din sa mga otoridad, 2 buwan pa lamang nang matapos isailalim sa retrofitting ang nasabing tulay at tanging mga maliliit na sasakyan lang ang pinapayagang dumaan dito kapag may mga kalamidad. Kaugnay nito, hinimok ni Isabela Governor Rodito Albano ang publiko na maghintay sa resulta ng investigasyong isasagawa ng Department of Public Works and Highways DPWH kaugnay sa pagbagsak ng bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge. Sa panayam ng Bombo Radio Kwayan kay Governor Albano, sinabi niyang hindi pa batid kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay. Pinapaubaya na lamang niya ito sa mga eksperto partikular sa DPWH na siyang pangunahing ahensyang tumutok sa pagpapatayo ng nasabing tulay. Gayunpaman, lalapit umano siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos upang humingi ng agarang tulong para sa mga pag-aayos ng tulay. Sa kasalukuyang binabantayan ni Governor Albano ang kalagayan ng 6 na individual na nagtamo ng minor injuries. Agad silang isinugod sa Milagros Albano District Hospital MADH at isinasikaso ng mga attending physician. Isa sa kanila ay kalaunan inilipat sa Cagayan Valley Medical Center CBMC. Ang Cabagan Santa Maria Bridge ay isa sa mga proyekto ng national government na dapat sana'y binuksan noong nakaraang taon. Gayunpaman, ito ay naantala matapos isailalim sa retrofitting o pagsasaayos ang ilang bahagi nito nang makitaan ng paggalaw ang ilang span nitong Pebrero. Lamang ito binuksan sa publiko para sa light vehicles. Kaugnay din nito, mula sa pinagsanib na pwersa ng iba't ibang miyembro ng MDRRMC Cabagan at PDRRMC Isabela, agad na rumisponde ang team sa pagsaklolo sa mga biktima sa bumagsak na bahagi ng bagong tulay ng Cabagan Santa Maria dakong alas 8 ngayong gabi. Mula sa datos ng MDRRMC, naisugod agad ang 6 na biktima sa Milagros Albano District Hospital na nagtamo ng mga minor injuries, maliban sa isang bata na nagkaroon ng severe injury na agad na dinala sa Cagayan Valley Medical Center. 4 na sasakyan ang nasangkot sa naturang insidente, kabilang ang isang dump truck, 2 sports utility vehicle at isang motorsiklo. Ang lulan ng SUV ay mula sa Barangay Katabayungan, Cabagan, Isabela at Barangay Kalamaki, Santa Maria, Isabela at isang minor de edad na lalaki. Ang lulan ng single motorcycle na taga Barangay Kansan, Cabagan, Isabela mula sa opisyal na datos ng Cabagan Rescue Team 911. 6 na katao ang agad na sinaklolohan, kabilang ang 2 bata. Hindi nakita sa mismong pinangyarihan ng insidente ang driver at pahinante ng dump truck na may lulan ng mga bato. Patuloy na nangangalap ng impormasyon ang PNP Cabagan sa detalye ng dump truck na kasama sa insidente. Kasalukuyan na ang ginagawang koordinasyon ng Municipal Engineering Department ng LGU Cabagan sa DPWH para sa kabuuang pinsala o damage assessment na bumagsak sa bahagi ng mga tulay. Sa mga nakaraang buwan, for the past month, nag-uumapaw ang papuri sa napakagandang Cabagan Santa Maria Bridge. Nag-aagawan pa ng credits kung kaninong presidente dapat ito ipasalamat. Hindi pa fully open at wala pang inauguration na naganap pero bumagsak na
na agad. February 27, halos isang dekada na ang hinihintay para matapos na. Nakakalungkot, nakakagalit ang ilang milyong pera na ang nagastos. Ang nasabing tulay ay nagkakahalaga ng 639 milyon ang gastos sa Kabagan Santa Maria Bridge. Sinimulang itayo ito at proyekto noong 2017 pa na pinondohan ng mahigit 639 milyon pesos bilang alternatibo sa umiiral na Kabagan Santa Maria Overflow Bridge na hindi naman madaanan sa oras na pag umaapaw ang Cagayan River. Kaugnay sa issue at insidenteng nangyari sa Kabagan Isabela Bridge, sino nga ba talaga ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito sa pagguho ng Isabela Bridge? Sino ba talaga ang dapat sisihin dito? Mahalaga ang iyong opinion at katuwiran, i-comment mo lamang yan. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.